Ano nga ba ang trabaho ng isang accountant? Tagabilang nga lang ba talaga kami ng pera sa bangko? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to. Hi guys, my name is Lord. I'm a certified public accountant dito sa Pilipinas and I'm also currently a professor. Now, sa channel na to, pag-uusapan natin lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa accounting. And in the future, siguro pwede rin tayo mag-upload ng mga accounting videos or accounting tutorials para sa mga nasa ABM track at lahat ng mga nagtitake na rin ng accountancy ngayon. So, may idea ba tayo kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang accountant? Here are my top 5 na misconceptions tungkol sa aming mga accountants at sa trabaho namin. Well, for some, pwedeng iba yung na-encounter nilang misconceptions. Pero for me, these are yung mga pinaka-common na misconceptions na na-encounter ko all throughout my career and actually mula pa nung ako'y nag-aaral pa lang. So, yung unang misconception ay, tagabilang daw kami ng pera sa bangko. Ang saya sana pang nagbibilang lang ako ng pera. Hindi ko alam kung saan galing yung misconception na yun at bakit yun ang tingin nyo sa amin. Pero, again, hindi po kami tagabilang lang ng pera sa bangko. And siguro, mas okay kung pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang accounting. Kung titignan mo sa internet, marami kang mababasa na definition on what accounting really is. But basically, accounting is the provision or the preparation of financial reports that are intended to be useful in making economic decisions. So, kumbaga, yung reports na pre-prepare namin, dun po nagbabase yung mga tao in making economic decisions. And these people ay yung mga tinatawag natin na users of the financial statements. So, user, in Tagalog, manggagamit. So, baka yung ex mo gumagamit din ng financial statements kasi nga user siya, di ba? Anyway, so that's accounting. So, basically, nagpro-provide nga kami ng financial reports that are intended to be useful in making economic decisions. And alam naman natin na kapag gumagawa tayo ng desisyon sa buhay, dapat palagi tayong may basis. Hindi yung bara-bara tayong nagdedesisyon o kaya kung ano yung nafe-feel mo, yun na yung magiging desisyon mo. Sa business especially, dapat meron tayong basehan ng mga desisyon na ginagawa natin. And normally, nagbabase tayo dun sa mga financial reports na pre-prepare ng mga accountants. Yung financial reports na yon ay yung mga tinatawag natin na financial statements. And the financial statements, doon actually natin nakukuha yung mga information related doon sa assets ng kumpanya, liabilities nila, yung equity or capital, yung income and expenses. Now, ano-ano yung mga yon? So, just to give you a little bit of background, assets ay yung resources na ginagamit ng kumpanya para kumita sila. May it be yung building nila, yung cash, yung mga sasakyan na ginagamit doon sa establishment. Lahat ng mga resources na ginagamit, those are considered as the assets of the company. Kasama rin po doon yung liabilities ng kumpanya or ng business. Liabilities, of course, yan yung mga utang o yung mga obligasyon ng kumpanya. Equity naman or capital ay yung kinontribute ng may-ari ng kumpanya. Or kung marami silang may-ari, yung mga contributions nila, or yun actually yung part ng claim nila from the assets of the company. Yung income naman ay simply yung kita ng kumpanya. And yung expenses ay yung mga gastos na na-incur ng kumpanya. So basically, yung limang yon nakapaloob dun sa financial statements and may mga other information pa na pwedeng relevant kapag gagawa ka na ng economic decisions mo. Yung technical definition ng accounting, pwede siguro nating i-cover yan sa future video para mahimay-himay natin lahat ng detalye on what accounting really is. But basically, again, magpro-provide lang tayo ng financial report that are intended to be useful in making economic decisions. And take note, hindi po lahat ng accountants ay sa bangko nagtatrabaho. Siguro dahil nakuha niyo sa misconception na tagabilang kami ng pera at sa bangko maraming pera, kaya dun kami nagtatrabaho. Well, accountants actually have a lot of job opportunities and there are actually 4 sectors kung saan pwede kang magtrabaho. Yung 4 sectors na yon ay yung public sector, private sector or commerce and industry, meron din tayong government sector, at yung pang-apat kung saan ako napapabilang ngayon ay academe or education. Pag sinabi nating public sector, ito yung mga accountants na merong sariling practice or may sariling accounting firm and they actually provide mga independent services. Services like audit services or tax services, management advisory services, bookkeeping services, as long as they provide their services independently, nasa public sector po yung mga yon.
Similar sa, kunwari sa mga dentist na may sariling clinic, tapos kumukuha sila ng mga pasyente nila. At yung mga pasyente, pinapakita nila yung ngipin nila doon sa dentist. So, sinasabi nila, Doc, ito na po yung ngipin ko, tapos aalis na sila. Kasi nga, pinapakita lang. Sorry. Anyway, so yun pag meron kang sarili mong practice at nagpro-provide ka ng independent accounting services, then you are under the public sector. Ang pinaka-prominent dyan is actually yung audit and assurance services. Pangalawa ay yung nasa private sector or commerce and industry. So yung mga accountants na nandito sa sector na ito ay yung mga empleyado ng mga kumpanya. So they provide their accounting services doon sa kumpanya kung saan sila empleyado. And marami ring mga posisyon na pwedeng hawakan ang isang accountant sa isang kumpanya. Pwede siyang maging tax accountant doon, or cost accountant, or general ledger accountant. Yung iba nga, nagiging vice president for finance. So, again, marami pa rin na job opportunities kapag pumasok ka sa private sector or sa commerce and industry. Pangatlo ay yung government sector. Siguro self-explanatory naman na ito, Basta empleyado ka or accountant ka sa isang government agency, then you are considered to be under the government sector. And lastly, of course, pang-apat ay yung academe or education. So kapag ikaw ay nagtuturo at nag-handle ka ng mga accounting subjects, then you are under academe or education. Actually, sa 6 na taon ko nang nagtatrabaho bilang isang CPA, nakapag-try na ako mag-work under 3 sectors. I started my career as an audit and assurance associate in one of the big 4 accounting firms dito sa Pilipinas. So, I started my career sa public accounting or public sector. Then, I shifted to academe at naging instructor ako ng accounting sa isang university. During my stay there, ni-recruit din ako ng isang review center para mag-lecture sa mga magte-take ng board exams. So I was a reviewer and the main subject na hinandle ko noon is auditing problems. Then pagkatapos noon, naging GL accountant ako sa isang semiconductor company dito sa Pilipinas. So kumbaga, nag-shift ako from academe to commerce and industry. Then after that, sabi ko sa sarili ko, mukhang nasa pagtuturo talaga ang puso ko. So, lumipat ulit ako sa academe. At ngayon, isa na akong professor sa isang university dito sa Pilipinas. Unfortunately, wala akong balak na ipunin ang Infinity Stones. At siguro titigil na ako doon sa academe. Hindi na ako magbabalak, or hindi na actually ako nagbabalak na pumunta sa government at maging under the government sector. Nothing against the government naman, pero siguro talagang passion ko lang talagang pagtuturo. So again, hindi po kami tagabilang ng pera at hindi lang po sa bangko nagtatrabaho ang isang accountant. Actually, halos lahat nga ng establishments ay kailangan ng expertise ng isang accountant. Mapa-hospital man yan, or restaurant, grocery stores, or hardware stores, halos lahat ay kailangan ng expertise ng isang accountant. Pangalawang misconception, dapat daw pag magte-take ka ng accountancy ay magaling ka sa math dahil puro numbers daw. Actually, guilty ako dito dahil nung elementary ako, hanggang nung high school ako, ang favorite subject ko ay math. And since accounting is purely math, sabi ko, sige, mag-accountancy na ako. Hindi ko nga alam kung bakit di ako nag-engineering or architecture noon. Well, anyway, yun ang akala ko noon. Pero nung pumasok na ako sa accountancy, yun pala ay sobrang simple lang ng math na ginagamit namin. Maniwala kayo sa hindi, plus, minus, times, divide. Yun lang. Accounting is mostly analysis. So, ina-analyze namin lahat ng mga transactions para tama yung pagkaka-record namin at tama yung pagkaka-present namin sa financial statements. Kasi kung mali yan, mali na rin yung basis ng tao na gumagamit ng financial statements, mali na rin yung magiging economic decision niya. And that is why it's very crucial na tama yung pagkaka-record at pagkaka-present namin ng transactions at mga accounts. Although may mga subjects na kailangan mo rin talaga ng math, like yung mga financial management subjects mo, and actually nung college ako, meron kaming subject na calculus for business. So nung nakita kong may ganon, sabi ko, yes! Pero yung mga subjects na yun is mostly for you to be able to understand lang yung other aspects of business. Pero yung main na subjects mo, of course, would be accounting subjects. And again, mostly, ang kailangan mo ay analysis. Pangatlong misconception, kapag accountant ka, marunong kang mag-compute ng tax. Wala namang ganyanan.
Well, hindi lahat ng accountants ay marunong sa, kumbaga, practical application ng tax. Although yung mga basic concepts at ibang aspects ng mga tax laws, alam namin, pero hindi po lahat ng accountants ay may knowledge related sa practical application ng tax laws. Speaking of tax laws, hindi ko alam kung bakit train ang tawag dun sa bago nating tax law. Na-miss nila yung opportunity na tawaging BATAX. Kasi batas sa tax. Sorry. Well, gaya ng sabi ko kanina, marami pong sectors kung saan pwedeng magtrabaho ang isang accountant. At yung increase doon sa knowledge ng isang accountant, ng application ng mga napag-aralan niya nung college, ay of course, depende doon sa exposure niya sa work. So kung nag-start ka ng trabaho mo bilang isang junior associate ng tax, then most probably, mas marunong ka na sa pag-compute ng tax at mas kabisado mo na yung mga deadlines ng pag-submit ng iba't ibang tax returns. At please lang pag may kaibigan kayong CPA, sana naman wag tax ang pag-usapan nyo kaagad. Kasi may mga accountants na sensitive. Naririnig pa lang nila ang tax, umiiyak na sila. Kagaya ko. Actually, tax ang pinaka-nahirapan akong subject nung college ako. Hindi ko alam kung bakit, para siyang hekasi or araling panlipunan or history nung elementary at high school ako. Super nahirapan ako sa mga subjects na yon, and nung college ako, super nahirapan din ako sa tax. So ayun nga, hindi lahat ng accountants ay marunong na automatically sa pag-compute ng tax. Para mo na rin sinabihan yung isang cardiologist na, ano ba yan, doktor ka pero hindi mo alam operahan yung mata ng isang tao. Diba? It doesn't make any sense. And hindi yun yung, kumbaga, expertise ng doktor na yun. Although sa accountancy, wala kaming formal na, kumbaga, specialization or yung field of expertise mo, pero eventually, magiging expert ka sa isang field kasi again, it depends on kung saang sector ka na-expose. Pang-apat na misconception, kaya daw palitan ng computer ang trabaho ng isang accountant. Kaya nagpa-practice na ako maging robot. Well, this is not siguro entirely wrong, pero yung level of correctness niya, may word bang ganun? Basta, it's very small. Kasi yung mga computer applications at mga computer software na meron dyan ay mag-i-aid lang sa'yo in recording the transactions. At hindi po sila pwedeng maging substitute ng isang actual na tao na isang accountant. Yes, pwede kang tulungan sa pagre-record ng transactions mo, and actually there are a lot of softwares and applications na pwede mo nang i-download sa phone mo. Kaso nga lang, this would only aid you in recording and keeping track of your accounts. Kailangan mo pa rin ng isang accountant para ma-interpret yung mga transactions na yon or yung mga reports na yon, at para mabigyan ka pa rin ng isang expert na opinion. Kagaya sa medicine, di ba? Pag may nararamdaman ka, pwede mong i-search yung simptomas mo at may mga lalabas na doon kung anong sakit or kung ano yung posibleng sakit na meron ka. Pero kailangan mo pa rin ng isang actual na tao, na isang doktor, para ma-evaluate yung simptomas mo at makapagbigay ng tamang diagnosis. For example, sa auditing, hindi naman pwedeng computer ang mag-audit sa'yo. Kailangan mo pa rin ng isang tao para mag-evaluate talaga kung tama ba yung pagkakapresent ng financial statements ng kliyente. And yung panlima na misconception tungkol sa aming mga accountants ay, pag-accountant daw, automatic mayaman. Saan nyo narinig yan? Kasi hindi ako naniniwala dyan. Well, for me, personally, hindi po yung profesyon ang magdidikta kung gaano kakayaman in the future. Ang magdidikta nun ay kung paano mo tinitake yung opportunities that are presented to you. Kung tinitake natin yung mga tamang opportunities and we are taking calculated risks, then most probably, talagang magiging mayaman ka or magiging successful ka. Your profession is only one of the many factors that would determine your success. Kung accountant ka, may mga ibang factors pa yan, like kung saang sector ka napapabilang or kung saang kumpanya ka employed, kasi different companies have different compensation plans. At depende pa kung anong posisyon mo sa kumpanya. Kung nakatayo ka ba or nakaupo. Nakahiga nga pala kasi work from home tayo. Sorry. Kasama na rin doon yung dedication mo sa work, yung perseverance mo, yung kung ilang oras yung nilalaan mo sa trabaho. And again, maraming factors yan na magdidikta later on kung gaano kakayaman in the future.
So, ayun, yun yung top 5 na misconceptions tungkol sa amin at sa accounting profession. Again, pwedeng iba yung na-encounter ng mga ibang kasama ko sa profession, pero for me, yun kasi ang pinaka-common na na-encounter ko. So, hopefully, na-correct natin yung ibang misconceptions ninyo tungkol sa amin at sa profession namin. And sa mga kapwa ko accountants, kung meron akong na-miss out or meron kayong gustong i-share na other misconception na na-encounter nyo sa work or nung nag-aaral pa lang kayo, then please leave a comment down below. So, yun, sana na-enjoy nyo tong video na ito. Please leave a like and pakiclick na rin yung subscribe button sa baba. So that's it for this video. Hanggang sa muli, mga chong!